Nasaan ka na? Ako ay 18 taong gulang na. Kahit minsan ay hindi kita nakikita. Saan ka ba nagpunta at hindi ka mahagilap ng aking mata? Ito po ay bahagi ng tula na obra ni Francis na nangungulila sa pagmamahal ng kanyang ama. Ako ay nagtataka nung bata pa kung bakit wala akong mga magulang na kasama. Sa tula, naibubuhos ng dalaga ang kanyang mga saloobin at hangarin sa buhay. Siya si Francis, isang boholanang maagang nawalay sa mga magulang. Nangungulila sa ama at sa inang may iba ng pamilya. Laki sa lola, palaisipan kay Francis kung ito ba talaga ang itinakdang kapalaran para sa kanya. Ayon sa kanyang ina, bunga raw si Francis ng isang relasyong 8 buwan lang ang itinagal. Dati nakatira ako sa Pasig. Doon ko nakilala yung father ni Francis. Taong 1990 nang umibig sa isang binata si Claudia, ang ina ni Francis. At may dinulot ang panandaliang pag-iibigan nila. Nabuntis si Claudia. Nung nabuntis yung mama ko, pinawi siya ng lola. Tapos, nang ipinanganak na ako, after 1 month pinanganak ako, iniwan ako ng mama ko, tapos bumalik siya sa Maynila, doon nagtatrabaho. May 5 buwan na raw si Francis nang kinuha siya ng ina at dinala sa Maynila para ipakita sa ama. Nahawakan niya, nilalaro niya. Tinatanong ko, ano ba plano mo sa buhay mo? Nandiyan na yung anak natin. Ang tugon ng ama, malabo raw na sila'y ikasal. Kaya nagpa siya si Claudia na huwag na muling magpakita sa kanya. Saktan ako sa nangyari sa amin noon. Ina-advise ko sa kanya, yung nangyari sa akin, ayaw ko yung mangyari din sa'yo. Kasi masakit. Na magkaroon ng anak na walang ama, hindi pinanagutan. Salat ako sa atensyon at pag-aruga. Kahit pagmamahal ng magulang ay wala. Di ba napakasama na sila naman ang may gawa? Dito sa Barangay Kamalian, Ubay, Bohol, lumaki at kasalukuyang naninirahan si Francis. Malayo ito sa Tagbilaran City kung saan namumuhay ang ina niya. Wala naman akong trabaho noon. Tapos walang mag-alaga. Yung mama ko wala naman, inalagaan sila. Share ka. Ikaw una. Bukod pa rito, napamahal na rin kasi raw si Francis sa lola niya. Ayaw naman ibigay ng mama ko. Habang buhay daw sila, doon muna sa kanila. Maglaban ako. Yung nagbigay lakas loob ko, yung lolo't lola ko, tapos mga tiyahin. May mga kaibigan din ako na talagang nag-support din sa akin. Kahit hindi po yung pamilya ko, pero may time naman ako masaya, pero meron talagang malungkot. Gaya na lang sa tuwing magtatapos sa eskwela, doon nararamdaman ang puwang sa kanyang puso. Nung graduation namin sa grade 6, umiiyak talaga kasi wala yung mga parents ko. Yung mga kaklase ko, may mga magulang, ganun. Tapos, siliwala ko lang. Pero sa halip na magalit at magtampo, sabik si Francis na makilala ang tunay niyang ama na tila sa panaginip na lang niya nakakasama. Yung naisabi lang ng mama ko tungkol sa tatay, saan nakatira yung tatay ko dati, tapos ilan sila magkakapatid, tapos yung itsura ng tatay ko, kamukha raw ako ng tatay ko. Sa ngalan sumahan sa anak, sa Diyos, sa Santo, Amen. Nito ako sa Diyos. Kalakip ng mga panalangin ni Francis ang pag-asa na makita na niya ang magulang. Nasasabik ako na makita yung tatay ko. Baka mas may time pa siya sa akin kaysa sa yung mama ko na parang wala lang. Ay, kumusta ko lang
Sumilip ang pagkakataon noong 2009 nang nakaluwas ng Maynila si Francis. Subalit, nabigo rin ang dalaga. Sana matuntun ko yung kung saan siya nakatira yung tatay ko. Pero matakot ako, magbibiyaya ko lang. Sana may makatulong sa akin na pupunta sa ganun. Pero hanggat umuwi na lang ako, hindi ko yung nasubukan. Nagsabi siya sa akin na hanapin daw niya, pero wala naman nga akong complete address eh. Di naman sumasalungat si Claudia sa kagustuhan ng anak. Ang tanging magagawa lamang niya ay pakinggan at payuhan siya. Sinabi ko na sa kanya, kung halimbawa makikita mo siya, ano namang gagawin mo? Hindi pa daw niya alam. Madalas, kinaiinggitan ni Francis ang ibang bata na buo ang pamilya at masaya kahit saan man magpunta. Mas maganda talaga pag nandyan yung mga magulang, mas masaya. Sila yung nagbibigay gabay, mga payo, tumutulong. Sa pagtatapos ni Francis ng kanyang tula, naiiwan na ang isang tanong na nakasalalay sa ama na tila nalunod na sa agos ng panahon. Gusto ko sana kayong tanungin kung ano ang nasa inyong damdamin. May pagmamahal pa ba kayo sa akin? O sadyang kinalimutan lang, parang bula na tinangay sa amin? Wish ko sa aming pagbabalik. Francis, ito yung daddy mo.